Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back po sa aking channel. So sa araw po na ito, atin po nga tatalakayin kung paano nga ba magtanim ng strawberry. Ayan, so alam na natin naman siguro kung ano po yung strawberry. Sa araw po na ito ay magtatanim po tayo ng strawberry. Po tayong dalawang pamamaraan ng pagtatanim ng strawberry. Una po dyan is yung pagtatanim ng strawberry gamit yung buto. Yung buto na aking pinatubo sa ating seedling bag na yan. Ayan, so maliit na ganyan. So kapag ang ating pong strawberry ay pinatubo po natin na yari po sa buto, ayan, ganyan po yung itsura niyan, ano? Maliliit lang po yan sila, cute na cute po yan sila. Ayan, katulad nito. Pero pwede na po yan silang itanim. Actually, ito po ay pinatubo ko lang sa loob ng bahay kasi dito po sa lugar namin is may winter po, kaya inumpisahan ko po itong patubuin sa loob ng bahay. Dahil ang buto po ng strawberry ay matagal po siyang mag-sprout o matagal po siyang patubuin. Kaya be careful po tayo sa pagpapatubo po ng ating mga buto kasi medyo maselan yan sila, no? Tsaka wag po tayong mabagot dahil matagal po silang tumubo. At pangalawa naman dyan is yung paggamit naman natin ng mga runners. Ano nga ba yung mga runners? Ito po yung mga supling or yung mga babies ng ating old strawberries. Kaya nanggagaling po ito doon sa mga inahin nating mga strawberries or yung mga lumang strawberry na kung saan is kasi ito katulad nito, kapag tumatanda na kasi yung strawberry, nagpo-provide po yan sila ng mga runners. Ayan, kung nakikita ninyo. Ayan, so ayan po yung pangalawang pamamaraan natin, yung paggamit natin ng runners. Ano nga ba yung pinagkaiba ng runners at saka ng ating buto? Ayan, so yung runners po kasi is hindi na po tayo gaanong mag-aantay ng matagal na panahon, ano? Mamumunga po yan sila at the period of time na hindi na natin kailangan mag-antay ng matagal. Unlike sa buto, kapag buto kasi, mas matagal po yung waiting period natin kasi nagsisimula po tayo sa buto. Ayan, kasi ito ay matanda na. So kapag time na ng strawberry, so mamumulaklak po yung ating strawberry kapag gumamit po tayo ng mga runners. Mas mabilis po tayong makakapag-harvest kapag gamit po natin yung runners. At saka yung disadvantage naman kapag gumamit naman tayo ng runners, mas mabilis siyang magbunga, mas mabilis din siyang mamamatay. Unlike doon sa ating strawberry na yari sa buto. Ayan. So magtatanim po tayo ng meron po akong example dito. Ayan o. Ayan po. Yan po yung runners na kinuha ko doon sa luma na puno na aking itinanim. So ang gagawin natin is gugupitin lang natin yan. Gugupitin. Ayan. Pwede naman yan siyang tapos itapon natin yung excess. Ayan. Tapos ito din, meron din dito. So ganyan po yun kapag meron po kayong isang strawberry, manganganak po yung inyong strawberry at magkakaroon po ng maraming mga suhi o sanga. Ayan. Pwede nyo po yang silang itanim. Ayan. Kaya madali lang magtanim at magpadami ng strawberry kasi ang strawberry is nagsusuhi siya or nanganganak siya. Kaya hindi po tayo mauubusan ng mga similya. Kaya kahit bumili po kayo ng tubong strawberry, mas mabilis lang din siyang magkaroon ng mga suhi. Ayan, kaya mas mabilis lang siyang magparami. So ang gagawin ko para magkaroon tayo ng bagong ugat, yung ating runners, puputulan ko siya ng ugat. Ayan. Puputulan ko lang siya ng ugat. Pwede din namang hindi siya putulan. Pero ako kasi kapag nagtatanim po ako ng yung luma ko ng mga strawberry or kahit anong pananim po, ayan. Kasi para magkaroon siya ng mga bagong ugat. Ito kasi medyo matanda na yung mga ugat niya. May tendency dyan na meron siyang mga bad fungus. Ayan. So kukunin lang natin siya. So actually naman yung strawberry is hindi naman sila maselan. Ayan, hindi yan sila maselan. Pero depende po yan sa inyo kung medyo nag-aalangan kayong tanggalan siya ng mga ugat. Kasi di ba yung iba nag-aalangan silang magtanggal ng ugat kasi nga kanya-kanya po tayo ng pamamaraan sa pagtatanim. Ayan, para din po yung pagtatanim kasi para din jowa yan. Kanya-kanya po tayo ng style para hindi tayo iwanan. Char! Ayan, so ganito po yung aking pamamaraan. Ayan. So ayan, tayo po ay nagbabalik mga kaibigan, no, to
Bago po tayo magtanim, mag-prepare po tayo ng ating, syempre ng ating raised bed. Meron po tayong naka-box dyan. So yung ginamit ko po na lupa is more on compost soil. Ayan, yan po ay pinaghalong mga nabulok na mga debris na galing sa ating kusina. Yun yung mga shell ng mga itlog. Ayan, kasi maganda po yan. Ano po yan siya? Mayaman po yan siya sa calcium. Maganda din pong pinapanghalo natin yan sa ating mga compost soil. Ayan, kung meron po nga kayong makikita ito mga buto-buto ng mga manok, which is yung iba hindi ko na tinanggal kasi mabubulok din yan siya, pero medyo matagal, pero okay lang din kasi maganda din po yun siyang panghalo sa ating lupa. Ayan, yung compost soil ko po is ginawa ko po ito, sariling gawa ko po ito. So although marami pa akong compost soil na ginawa, halo-halo po yan, lahat po ng mga natitirang mga pagkain sa aming kusina is tinatapon ko po yan. Tinatapon ko po yan sa iisang basket dahil meron po akong compost basket. Ayan, so hindi ko na siya tinanggal yung mga malalaking debris kasi okay lang din naman yan para magkaroon ng medyo shaggy yung ating lupa. Ayan, so magtatanim tayo ng strawberry.